Sa ika-4 na session, makita o pumasok, malalaman nyo kung ano ang kaibahan na nakikita ang kaharian ng Diyos sa nakakapasok sa kanyang pinakamataas na paghahari at paano magtagumpay sa anumang pagsubok. Amen, Jesus. Maraming salamat. Panginoon, mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin. Welcome sa pang-4 na sesyon, may pamagat na makita o pumasok. Makakaupo na kayo at sisimulan na natin ito. Alam ba ninyo kung anong talata sa Biblia ang ating pangbungad sa sesyong ito? Roma 5:17. Alam ninyo kung anong pangarap ko? Na pumasok sa inyo ang talatang ito gaya ng 1:36 na kaya niyong sabihin kahit tulog. Samahan ninyo akong magbasa. Lahat ng tumanggap ng saganang biyaya ng Diyos ay naging matuwid at maghahari sa buhay sa pamamagitan ni Kristo. Makahulugan na ba sa inyo ang talatang ito pagkaraan ng 3 sesyon? Amen? Ang tanong ngayon ay bakit hindi ganito namumuhay lahat ng mga Kristiyano? Bakit hindi maghahari sa buhay lahat ng Kristiyano? Sa totoo lang, bakit mas marami ang kontrolado ng buhay sa mundo? Ang unang sagot ay napag-aralan na natin sa nakaraang 2 sesyon. Ito'y dahil hindi natin alam na ang biyaya ng Diyos ay kapangyarihang nagbibigay kakayanan at kaligtasan, isang libreng kaloob sa atin. Ang pangalawang dahilan ang tatalakayin natin sa nalalabing sesyon ng kurikulum na ito. Ito ang pagtutuunan natin ng pansin mula ngayon. Bilang panimula, ipapakita ko sa inyo ang mga salita ni Jesus kay Nicodemo. Nakamamanga ito pag ating hinimay-himay. Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipinanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus sa 1:3. Pagdating sa talata 5, sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Paghiwalayin ko ang mga salitang makita at makapasok at pag-uusapan natin ito. Bago ito, pag-usapan muna natin ang kaharian ng Diyos. Isang araw, na nagbabasa ako ng Ebanghelyo, ay bigla kong napagtanto. Maaring alam nyo din ito, ngunit napagtanto ko ito nung araw na yon. Lagi na lang nagsasalita si Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Napansin niyo ba yun? Nabanggit niya ito ng 100 beses sa Ebanghelyo. Nasusundan mo? Anong sinasabi niya kapag binabanggit niya ang kaharian ng Diyos? Para sa maraming tao, ang kaharian ng Diyos ay isang lugar. Nakikita nila ito bilang langit. Sa totoo lang, paghahari ng Diyos ang ibig sabihin ni Jesus pag nababanggit niya ang kaharian ng Diyos. Ang salitang Grego na ginagamit sa bagong tipan para sa kaharian ng Diyos ay Basilia, Tau, Theos. Ang ibig sabihin ng salitang Theos ay Diyos. Ang Basilia ay pamumuno o paghahari. Pag pinagsama mo ito, ang ibig sabihin ay kataas-taasang paghahari ng Diyos. Pag narinig mo ang kaharian ng Diyos, ipalit mo ang mga salitang kataas-taasang paghahari ng Diyos. Pag sinabi ni Jesus, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Ibig niyang sabihin, Ama namin, mapasa amin ang iyong kataas-taasang paghahari sa lupa tulad sa langit. Ang problema, maraming tao, pag narinig nila ito, ang naisip nila ay kung kailan babalik muli si Jesus sa hinaharap. Dala ang bagong Jerusalem pabalik dito sa lupa pagkaraan ng 1,000 taong paghahari ayon sa pahayag. Nakalulungkot kasi, nakikita nila ang kaharian ng Diyos na paparating pa lang, gayong ito'y narito na, nasa atin na to. Sabi ni Jesus sa Lucas 17:20-21, salita niya ito at hindi Bible teacher, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na parang makikita. Walang makapagsasabing heto na o ayun na, dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Kaya dapat nating ikalat ang kanyang paghahari kung nasaan tayo at saan man tayo pumunta. Paano ito? Sa biyaya ng Diyos. Amen?
Pagtuunan natin ng kaunting panahon itong kaharian ng Diyos. Sana bawat isa sa inyo basahin muli ang Ebanghelyo. At pag nakita ninyo ang kaharian ng Diyos, ilagay ninyo kataas-taas ang paghahari ng Diyos. Subukan natin sa ilang talata. Sa Mateo 12:38, sabi ni Jesus, kung sa Espiritu ng Diyos nakapagpalayas ako ng demonyo, tiyak na ang kataas-taasan, paghahari ng Diyos at kaharian ng Diyos ay dumating sa inyo. Ang nakasaad sa Biblia ay tiyak na kaharian ng Diyos ay dumating sa inyo. At ngayon, isingit mo ang kataas-taasang paghahari ng Diyos ay dumating sa inyo. Kung sa Espiritu ng Diyos, nagpapalayas ako ng demonyo, dumating sa inyo ang kataas-taasang paghahari ng Diyos. Bakit niya sinabi yun? Dahil ang banal na Espiritu ang naghahayag at nagsasagawa ng biyaya ng Diyos. Tinawag siyang Espiritu ng biyaya sa aklat ng Hebreo. Siya ang nagpapatupad ng kapangyarihang hatid ng biyaya. Sa iba pang kabanata, sinabi ni Jesus, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pumasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Dapat basahin ito ng ganito, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pagpasok ng isang mayaman sa kataas-taasang paghahari ng Diyos. Mas mainam at mas malinaw ang kahulugan. Ngayon, sino ang mayaman dito? Mayaman ang taong nagsasabing, meron akong kasapatan at kakayanan sa sarili para magtagumpay. Yan ang tunay na mayaman dito. Yan ang taong binabanggit ni Jesus dito. Ang kasapatan sa sarili ay maaari nating tignan bilang talino, kayamanan, kalakasang pisikal, talas ng isip, mga koneksyon, at marami pang iba. Dahil dito sinabi ni Jesus sa Lucas 6:20, mapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ganito dapat basahin ito, mapalad kayo mga dukha, pagkat sa inyo ang kataas-taasang paghahari ng Diyos. Nakamamangha, di ba? Ngayon, sino dito ang dukha? Ang naiisip natin dukha ay ang taong walang pera. Sabi ni Jesus, sumasakin ang Espiritu ng Diyos sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa dukhang Ebanghelyo. Ngunit sa mga syudad na pinuntahan ni Jesus, sinadya niyang puntahan ng mga mayayaman. Pumunta sa isang komunidad at sinadya niya ang pinakamayamang tao doon, mayaman sa salapi. Ang ibig kong sabihin, sa kayong pangalan ito. Pumunta na naman siya sa isa pang lugar at nakita niya si Mateo na napakayaman. Tuso siyang tao. Madami siyang pera. Kaya kapag binabanggit sa Biblia ang mayaman at dukha, dapat natin itong tingnan sa paraang gusto ng Diyos na makita natin ito. Ang mga dukha ay yaong mga taong umaasa sa kakayanan ng Diyos at hindi sa kanilang sariling talino o lakas. Umaasa sila sa biyaya ng Diyos. Nakikita niyo ba? Ito pang isang talata. Sabi ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nakikita ang kataas-taasang paghahari ng Diyos. Patunay ito na ang kaharian ng Diyos ay hindi lang panghinaharap dahil nangamatay na noon pa ang mga kausap ni Jesus. Kailan dumating ang kataas-taasang paghahari ng Diyos? Sa araw ng Pentecostes. Ngayon, mas may kapangyarihan at malalim na kahulugan ang kaharian ng Diyos. Kailangan nating gawin ito sa lahat ng kaugnay na paksa sa bagong tipan. Alalahanin natin ang importanteng aspeto ng kataas-taasang paghahari ng Diyos. Ito ay ibinigay niya. Naiwala ito ni Adan, nabawi ni Jesus at sabi niya, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupay ibinigay sa akin. Ngunit wala na si Jesucristo dito sa mundo. Tandaan, ibinigay ng Diyos ang mundo sa mga anak ng tao. Ang katawan ni Kristo ang nagpapatupad ng kataas-taasang paghahari ng Diyos sa mundo. Kapag di natin ginawa ito, tayo ang paghaharian ng mundo sa halip na tayo ang maghari dito sa pamamagitan ni Jesucristo. Andiyan pa ba kayo? Sabi ko, andiyan pa ba kayo? Kausap ko sa phone kahapon ang pastor at worship pastor mula sa Joplin, Missouri. Simbahan ito sa gitna ng Joplin, Missouri. Ang F5 na ipu-ipong tumama noong May 22 na kumitil ng 147 buhay, ang pinakamabagsik na ipu-ipo sa kasaysayan ng Amerika. Ang ipu-ipong iyon ay sasapulin sana ang kanilang simbahan. Meron silang worship practice, sumisiksik sila sa sulok ng simbahan. Pagtingin nila sa labas ng bintana, nakita ng pastor na papalapit sa kanilang ipu-ipo. Nasa mismong daraanan ng ipu-ipo ang simbahan.
Bumaling at tinanong ng babae si pastor, nabasa niyo po ang extraordinary ni John Bibir? Pinag-aaralan nila ang extraordinary. Nabasa niyo yun, pastor? Oo, sagot niya. Naalala niyo na kinausap nilang apoy at napawi ito, wika ng babae? Oo, sagot niya. Kausapin natin, sabi ng babae. At nangusap sila sa ipo-ipo. Alam niyo, di ito ginagawa ng F5 na ipo-ipo. Lumihis ito at di tinamaan ang simbahan. Nang gabing iyon, may ilan pang paparating na ipo-ipo. Naalala mo ba? Ibinalita ito sa CNN. Lumabas siya sa bahay at nangusap sa ere. Nagsimulang humina ang mga ipo-ipo. Pagkatapos niya magdasal, hindi tumama. Bakit? Siya'y bahagi ng katawan ni Kristo. Ang saya ko na naman dito. Balikan natin ang sinasabi ni Jesus ng pagkakaiba ng makita, madinig at makapasok sa kaharian. Basahin ko ulit ito sa inyo. Juan 3:3. Sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Juan 3:5. Sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak tayo sa tubig at espiritu, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung di natin nalaman ang pinag-uugatan nito sa salitang Grego, manghihina ang loob natin sa pahayag na ito. Bakit? Dahil kung titingnan natin ang kaharian ng Diyos bilang isang lugar, hindi sapat na ma-born again tayo para pumunta doon. Ang tanging magagawa natin, tingnan ito. Pero ito ay mali. Bawat taong na born again ay papasok sa langit. Pag naunawaan mo na ito ay kataas-taas ang paghahari ng Diyos, maunawaan mo siya. Tingnan natin ang salitang makita. Ang salitang Grego para sa makita ay ido, na ang ibig sabihin makita, malaman, o makilala. Ibig sabihin ng salitang makapasok, nang sabihin niyang dapat ipanganak sa tubig at espiritu upang makapasok sa kaharian, ay bumangon at pasukin. Ibig sabihin ng makita ay malaman, makita at tingnan. Ibig sabihin ng pumasok ay bumangon at pasukin. Andiyan pa ba kayo? Kaya may mga tao na alam lang ang kaharian ng Diyos, ang kataas-taas ang paghahari ng Diyos, at meron namang tao na bumabangon at pumapasok dito. Parehong ligtas, parehong anak ng Diyos, ngunit ang isa ay alam lang ito, habang ang isa ay bumabangon at pumapasok dito. Kita nyo ba to? Upang linawin ito, magsasalita ako tungkol sa paglipad. Marami akong ginagawang paglipad sa buhay ko. Sa nakaraang 20 taon, nakalipad ako ng ilang milyong milya sa ilalim ng isang airline. Kaya ako'y laging nasa eroplano. Bilang regular na pasahero ng eroplano, alam ko kung ano ang nagagawa sa akin ng paglipad. Nakalutang ako sa hangin, may kakayanan akong pumunta sa isang lugar ng mas mabilis kaysa sa paglakad o pagmamaneho ng kotse. Alam ko ang pakinabang ng paglipad. Minsan, isang pastor ang sorpresang ipinasok ako na mag-aral, magpalipad ng eroplano. Dinala niya ako sa airport, doon sa guro, binigyan ako ng ilang leksyon ng guro, inilibot niya ako sa eroplano, at ilang sandali pa, nakaupo na ako sa loob. Pinaaandar ko na ang makina at pinalilipad na ang maliit na eroplano. Namamanga ako dahil napagtanto kong kaya kong pumunta kahit saan gusto ko. Ako ang gumagawa ng landas. Mula sa alam ang pakinabang ng paglipad, ako'y pumasok mismo sa paglipad. Tama? Andyan pa kayo? Ako'y bumangon at pumasok sa karanasang paglipad. Tama? Ipapaliwanag ko upang makita ninyo kung gaano kahalaga ito. Halimbawa, isang grupo tayo na stranded sa isang isla. At sa isla ay marami mga mababangis na hayop. Napakarami doong makamandag na ahas at gagamba. Meron din sa isla na isang tribo ng mga cannibals na nangangain ng tao. Kaya malaki ang problema natin. Ngunit may magandang balita. May paliparan sa isla na kung saan merong eroplanong puno ng gasolina. Ngunit may malaking problema. Walang marunong magpalipad ng eroplano. Walang sino man sa kanilang pumasok sa pagpipiloto. Alam nilang pakinabang ng pagpapalipad, naranasan nila ito, ngunit hindi sila marunong magpalipad ng eroplano. Ni hindi nila kaya mag-start nito, di sila makakalipad ng ligtas. Yan ang kaibahan na nakikita sa pagpasok sa kaharian. May mga Kristiyanong nakita at nakinabang na sa kataas-taasang paghari ng Diyos at merong nakapagpatupad ng paghahari ng Diyos. Ang tanong, paano kikilos ang isang Kristiyano upang hindi lang niya makita, kundi mapasok pa niya ang kataas-taasang paghahari ng Diyos? Hindi ba magandang tanong yun?
Ikikwento ko sa inyo ang paglalakbay ni Apostol Pablo at Bernabe upang mangaral. Mula sa Antioch, pumunta sila sa silangang Europa, sa ilang lugar sa Asia at nagsimula sila ng mga simbahan doon. Medyo mahaba ang kanilang paglalakbay. Nang pabalik na sila sa simbahan sa Antioch, muli nilang dinaanan ang mga lugar na kanilang pinanggalingan. Kaya binalikan nila ang binisita ang simbahang tinayo nila. Ang huling tatlong syudad na pinuntahan nila ay ang syudad ng Lystra, Iconium at Antioch. Unawain ninyo na iba ang paglalakbay noon sa paglalakbay ngayon. Pwede akong sumakay sa eroplano at pumunta kahit sa ang panig ng mundo sa loob ng 24 oras. Nakamamangha, di ba? Ngunit komplikado ang paglalakbay nila noon. Nang pabalik si Pablo sa kanyang tahanan, napagtanto niya, baka hindi ko na makita ulit mga taong ito. Hindi ka ba magiging mapili kung may mga nadala kang tao sa kaharian ng Diyos at sa tingin mo ay di mo na sila makikita uli? Hindi ka ba mag-iiwan ng mga matatalinong salita? Tingnan natin ang salitang iniwan niya. Mga Gawa 14, 21 at 22, bumalik sila sa Lystra, Iconium at Antioch. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan manatili sa pananampalataya. Sabi nila, magdaranas muna tayo ng kahirapan bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sinasabi niya, dahil sa hirap, pumapasok tayo sa kataas-taasang paghahari ng Diyos. Gusto mo ba ng mga pambihirang katuruan mula kina John at Lisa Bibir? Kung may kilala kang marunong magsalita ng ibang wika maliban sa Ingles, bisitahin ang cloudlibrary.org. Piliin ang iyong wika. Piliin ang iyong mapagkukunan ng impormasyon mula sa extensive library. E-books, kabuuan ng teaching curriculum, videos, audio messages. Mag-register upang makatanggap ng mga bagong mapagkukunan ng impormasyon. Matuto pa tungkol sa cloudlibrary.org. Pansinin na hindi turo sa pagpapayaman ang iniwan ni Pablo sa kanila. Hindi siya nag-iwan ng tutong sa pagpalago ng simbahan. Hindi siya nag-iwan ng pagsasanay sa pamumuno. Ni hindi siya nag-iwan ng mensahe nagpapalakas ng loob. Unawain ninyo lahat ng ito'y mahalaga at may lugar para dito. Nadama niyang importante, iwan sa kanila ang magbigay kapangyarihang magtapos ng mabuti. Mga salitang magbibigay kapangyarihang pumasok sa pamamahala. Andyan pa ba kayo? Ito ang salita ng Diyos sa atin. Dapat tayong dumaan sa kahirapan upang pumasok sa kataas-taasang paghahari ng Diyos. Pakinggan niyo ako. Pwede? Nakakaranas na kayo ng hirap kaya makinig kayo sa akin. Sabi ni Jesus, sa mundong ito, makakaranas kayo ng hirap. Kaya harapin natin ito. Nangyayari ang mga ito, di ba? Huwag ninyo akong iwan dahil ang sasabihin ko ay mensahe ng pag-asa at tagumpay, hindi ng lungkot at pagkabigo. Alright? Amen. Ipaliliwanag ko ang ginamit na salitang kahirapan ni Pablo sa mga Gawa 14. Sabi sa diksyonaryo, ito ay paghihirap o kalagayang maligalig. Telepsis ang salitang Grego na ginamit. Ayon sa Encyclopedia of Biblical Words, ito ay matinding emosyon at espiritual na kabigatan mula sa mga pressure. Makikita ito ng 55 beses sa Bagong Tipan, 53 dito sa Paglalarawan. Ang pressure ay maaaring galing sa kaaway, mga di magandang sitwasyon, maling desisyon o bugso ng damdamin. Ito ay galing sa Encyclopedia of Biblical Words. Sabi sa Strong, ito ay salitang literal o paglalarawan, karamdaman, hapis, bigat, pag-uusig, hirap o kahirapan. Ang kahulugan naman ng telepsis ayon sa W.E. Vines ay anumang nagbibigay bigat sa espiritu. Ang aking simpleng definisyon, ito ay disyerto. Okay. Ang sabi ng TE version sa mga Gawa 14 ay ganito, kailangan nating dumaan sa mga suliranin upang pumasok sa kataas-taasang paghahari ng Diyos. Bayaan niyong ilarawan ko ito. Naglilingkod kayo sa isang dakilang hari, di ba? Ang dakilang haring ito ay sinakop ang isang bansa dahil pinaghaharian ito ng masamang pinuno ng militar. Tinalo ng dakilang haring pinaglilingkuran mo ang masamang pinuno ng militar. Pumasok siya sa kabisera ng syudad at binawi ito. Tama? Sa kabila ng panalong ito, meron pa mga dapat gawin ng hari. May mga kuta at mga muog na itinayo sa iba't ibang lugar ang masamang pinuno ng militar. Kuha nyo?
Ang gagawin ng hari ay pahayuin kayong lingkod niya at mag-uutos, humayo kayo sa buong bansang ito at ipatupad ang aking tagumpay. Bawiin ninyo ang mga kuta at muog ng kalaban. Ikaw ay itatalaga na humayo at dadaanan mo ang mga bitag, atake, mga muog at kuta ng kaaway. Isa-isa mo itong tatalunin dahil wala na silang sandata habang ikaw ay meron pang sandata. Tatalunin mo sila ngunit kailangan mong lumaban. Tama? At habang lumalaban ka, lalo kang lumalakas dahil dumating na ang pangwakas na laban. Dumating ka sa isang kastilyo ng kaaway at kailangan mong palayasin ang malakas na bantay nito. Dahil sa karanasang nakuha mo sa mga kutang nakubkob mo patungo sa kastilyong ito, ikaw ay mas magaling na sa labang ito. Masasakop mo ang kastilyo at malaking bagay ito dahil kapag nakuha mo ang kastilyo, pamamahalaan mo ang mga teritoryo para sa iyong hari. Nakikita mo ito? Isipin natin na larawang ito sa paglalarawan natin ng isa pang katotohanan sa Biblia. Sabi sa Roma 8:16-18, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana. Tagapagmanang kasama ni Kristo sapagkat tayo'y nakipagtiis sa Kanya, dadakilain tayong kasama Niya. Sa ganang akin, ang pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa iyahayag sa luwalhating sa atin. Wow! Grabe ito. Una, tayo'y mga legal na tagapagmana ng Diyos kasama ni Kristo. Anong ibig sabihin ng tagapagmana? Isang taong tumatanggap ng mana o pag-aari. Binibigyan din dito ang karapatan ng tagapagmana na magmay-ari. Sabi ng English Dictionary, ito ay taong magmamana at magpapatuloy ng pinasimulan ng nauna. Ayon pa dito, ang tagapagmana ay may legal na karapatan sa posisyon ng iba. Ginawa tayong tagapagmana ng Diyos sa nagawa niya sa atin. Atin ang pag-aari niya, mamamahala tayo sa pinamamahalaan niya. Pakinggan ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Unang Korinto 3:21, TEV version. Huwag ipagmalaki ninuman ang nagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Galing yan sa Biblia, di ko sinulat yan. Biblia yan. Sabi sa CEV version, lahat ay sa iyo, kasama ang mundo, buhay, kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ay sa iyo. Tagapagmana ka. Sabi ko, tagapagmana ka. Ngunit may kondisyon. Sabi nito, kung. Ang salitang kung ay isang kondisyon. Ano ang kondisyon? Kailangan nating magtiis kasama niya. Upang makasama tayo sa pagmamahala, kailangan nating harapin at pagtagumpayan ang anumang oposisyon na haharang sa pagmamay-ari niya tulad ng ginawa niya. Ang magtagumpay sa oposisyon ay hindi madali. Hindi ito larong piko. Ito'y digmaan. Bahagi ng digmaan ang pagtitiis. Sa atin, hindi ito pagtitiis ng pagkatalo. Sabi ko, hindi ito pagtitiis ng pagkatalo. Nakakalakas ng loob at nagbibigay pag-asa ang sabi ni Pablo na sa ganang akin, ang pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa iyahayag na kaluwalhatiang sa atin. Narinig nyo? Ang pagtitiis ay hindi maihahambing sa kaluwalhating sa atin. Tama? Nakikita nyo ito? Pakinggan nyo. Ang katotohanan ito, anuman ang pressure ng telepsis, ang paghihirap ng inyong haharapin, ang hirap ay di maihahambing sa antas ng pamamahala na inyong lalakarin pagtapos na ito. Balikan natin ang pagsasalarawan dito. Ang pagtitiis sa kasalukuyan ay naglalarawan ng hirap na harapin sa bawat muog o kuta. Ngunit sa bawat tagumpay sa laban, isang mas maluwalhating kalakasan at dunong ang sasaatin. Ang luwalhating sinasabi ni Pablo ay hindi luwalhating sasaatin sa araw ng paghuhukom. Pagdating sa langit, ito ay pakinabang na nakuha natin dito sa kasalukuyan. Kapag namayani tayo sa pamamagitan ng telepses, dadako tayo sa mas malawak na antas ng pamamahala. Ngayon, naintindihan nyo ang pinagdadaanan kong sinusulat kong librong ito. Dumadanas ako ng revival.
Tingnan natin ang salitang magtiis kasama niya. Ang tanong, paano ba nagtiis si Jesus? May dalawang uri ng pagtitiis. Una, may pagtitiis para sa kapakanan ng mundo. Ipaliwanag ko ito sa inyo. May pagtitiis na nangyayari dahil ang mundo ay nasa impluwensya ng kasamaan. Ito'y mula sa unang Juan 5:19. Ito'y pagtitiis na kalupitan ang resulta. Bawat araw may nangyayaring masama sa mabuting tao. May masasamang nangyayari sa mabuting tao. Malungkot at kalunos-lunos, bunga ito ng kasalanan ni Adan nang ibigay niya ang otoridad sa malupit na pinuno. Ang pangalawang pagtitiis ay para sa pagiging matuwid. Ito ang ating pagtutuunan ng pansin. Lahat ng pagtitiis para sa pagiging matuwid ay pagginawa ng tama ay may pakinabang. Uulitin ko ito. Lahat ng pagtitiis para sa pagiging matuwid, pagginawa ng tama ay may pakinabang. Maluwalhati ang resulta nito. Pinalalakas nito ang ating panawagan upang mamahala. Kita ito kay Jesus. Pag tiningnan mo si Jesus, pag-isipan natin, pinaghandaan niya ito ng 30 taon. Tama? Pumunta siya sa kilalang propetang Juan ang ngalan. Si Juan ang mensahero ng Diyos sa panahong iyon. Binautismuhan niya ang mga tao. Isa si Jesus na nagpabautismo sa kanya. Matapos mabautismuhan, bumukas ang langit, bumaba sa kanya ang Espiritu ng Diyos sa anyo ng kalapati. Nangusap ang Diyos Ama at sinabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Wow! Alam mo kung anong ginagawa ng nakararami? Magandang panahon ito para magtayo ng ministeryo. Dapat na akong magbigay ng aking unang sermon. Naganda na naman ako sa loob ng 30 taon. Alam niyo kung ano pang gagawin ko? Uupa ako ng tao sa marketing at promotion at ahayo ako kasi alam ng lahat na ako ang mensahero ng Diyos at nalulugod ang Diyos sa akin. Tama? Yun ang maiisip mong dapat mong gawin. Ngunit sa katotohanan, anong nangyari? Basahin ang sumusunod na talata. Umalis ng Jordan si Jesus, puspos ng Espiritu Santo. Siya'y dinala ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw, tinukso ng Diablo. Ang madalas maisip ng mga tao, tinukso si Jesus ng 3 beses lang matapos ang 40 araw. Hindi, tinukso siya sa buong 40 araw. Binigyan diin ng Biblia ang huling 3 sa loob ng 40 araw. Kasama ko pa ba kayo? Sinong nagdala sa kanya sa ilang? Ang banal na Espiritu. Makinig mabuti. Hindi tayo dadali ng Diyos sa bagyong hindi niya tayo binigyan ng kapangyarihang pagtagumpayan. Kailangan ko pa pang ulitin, napakabuting isipin ito. Hindi tayo dadali ng Diyos sa bagyong hindi niya tayo binigyan ng kapangyarihang pagtagumpayan. Tatalakayin ko ito ng husto sa susunod na sesyon, sa ikalimang sesyon. Ang kaisipang dito ay, ang Diyos ay hindi pinagmumulan ng kahirapan. Hindi siya ang may akda. Alam niyang nakatira tayo sa mundong salungat sa paraan niya. Kung tayo mananaig sa mundong ito, haharapin natin ang pagkontra ng mga kampon ng kasamaan. Sa makatuwid, sinanay niya tayo sa laban na kaya natin upang palakasin tayo sa mas matinding hamon. Kailangan pang ulitin ito. Sa makatuwid, sinanay niya tayo sa laban na kaya natin upang palakasin tayo sa mas matinding hamon. Pumunta si Jesus sa ilang na puspos ng Espiritu Santo, tama? Sa loob ng 40 araw at gabi, humarap siya ng pagsubok na matagumpay siya. Sabi sa Lucas, bumalik si Jesus mula sa ilang puspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bumalik siyang puspos, nagtagumpay siya ng 40 araw. Bumalik siya sa Galilea na sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang balitang ito doon. Yun ang promosyon doon. Kung umupa siya ng marketing team, aasa lang siya sa sarili niyang lakas at maaaring di magtagumpay. Ngunit alam niyang handa na siya. Bayaan mong harapin ko ang laban. Dalin mo ako kung saan ako kailangan. Umarap siya sa laban at nanaig ang may kapangyarihan. Nanaig siyang mas may kapangyarihan at otoridad. Nakikita mo ito? Pakinggan natin uli si Pablo. Sabi ni Pablo, saganang akin ang pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhati ang otoridad at kapangyarihan na sa atin.
Pumasok si Jesus sa malaking antas ng pamahala dahil matagumpay siyang dumaan sa kahirapan. Ganito ang sabi ni Santiago, pinagpala ang taong nagtiis o nagtiyaga na nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok sapagkat matapos ng pagsubok, tatanggap siya ng korona ng buhay na pangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Maari mong sabihin na ang korona ng buhay ay ibibigay niya sa oras ng paghukom. Maaring tama, ngunit naniniwala din ako na ang ibig sabihin ni Pablo ay ang otoridad na makukuha natin sa buhay na ito. Papasok tayo sa mas malawak na otoridad. Ano ba ang kasama ng korona? Anong kasama ng otoridad? Ito'y kapangyarihan. Dumating si Jesus sa puspos ng Espiritu, bumalik siya na may kapangyarihan. Pumunta siyang puspos ng Espiritu, hinarap ang pagsubok at nagtagumpay sa loob ng 40 araw sa biyaya ng Diyos, bumalik siyang makapangyarihan. Andiyan pa ba kayo? Di ba mabuti to? Pag tiniis natin ang kahirapan, hindi tayo sumuko at di nagpapigil sa pagsunod sa salita ng Diyos kahit na magulo ang lahat, may agarang gantimpala tayo. Mas may otoridad tayo sa larangan ng buhay pag nanindigan tayo. Bigyan ko kayo ng halimbawa dito at nagmamalaki ko ito. Ang biyanang kong babae ay narito. 30 taon ang nakaraan, siya ay binigyan ng taning ng doktor niya. Sabi sa kanya, meron ka na lang 6 na buwan hanggang 2 taon mabubuhay. Tugon niya, pupunta ako sa MD Anderson. Pumunta siya sa Indiana, doon nakatira ang doktor niya. Pumunta siya sa MD Anderson, pinuntahan niya ang isa sa mga pinakamagaling na doktor doon. Sabi sa kanya ng doktor, hindi talaga ang tinanggap mong hatol, ano? Kung gagawin mo ang mga sasabihin namin sa iyo, radiation at chemo, mabubuhay ka pa ng 2 o hanggang 3 taon. Ang ginawa ng biyanan ko ay tumawag ng prayer line. Ang isang nananalangin kasama niya ay may kilalang mag-asawa sa Houston. Tinawagan niya ang mag-asawa at sinabihang, tulungan ang aking biyanan. Pwede ba? Pwede bang ministeryohan niyo siya? Sinimulan siyang isama ng mag-asawang kumain at maglibang sa labas. Nagsimula siyang i-disciple nila, ibinuhos nilang salita ng Diyos sa kanya. Nagbabad sa salita ng Diyos ang biyanan kong babae. Mahabang kwento ito at nasa libro ko ito na pwede ninyong basahin. Pero tiningnan niya ang doktor at sinabi, di ko na itutuloy ang chemo. Iginagalang kita, napakabuti mo sa akin. Sinabayan siya ng doktor papunta sa elevator para kumbinsihin na huwag ihinto ang gamutan. Iniwan niya ang doktor, ngunit makinig kayo, kalat na ang kanser sa kanyang dibdib at apektado ng kanyang lymph nodes. Itinigil niya ang chemotherapy. Nandito ngayon ang biyanan ko, nakaupo sa harapan ninyo. Bahagi siya ng, bahagi siya ng aming ministeryo at may sasabihin pa ako. 29 na taon na kaming kasal ni Lisa ngayon. Liban sa biyanan ko, di pa ako nakakita ng taong napakadaling ipanalangin ang karamdaman sa katawan. Naalala ko, minsan nang bagong kasal kami ni Lisa, dumating siya upang bumisita tumuloy sa bahay namin. Meron siyang trangkaso noon. Pagpasok ko, nakita ko sa tindi nito, gumagapang siya sa pag-akyat sa hagdan. Tanong ko, anong problema? Sagot niya, may trangkaso, kailangan kong humiga. Sabi ko, gusto pag-pray kita. Sabi niya, syempre, ipinagdasal ko siya. Sa lakas ng daloy ng kapangyarihan ng Diyos, nagtalon siya at sinabing, magaling na ako. Ipinagluto pa niya kami ng hapunan. Naisip ko si Jesus nang pinagaling niya ang ina ni Pedro. Tumayo ito at pinagluto sila. Nakamamangha. Tumingin ako sa ibang tao, mga taong gaya ni Oral Roberts. Isang dakilang lingkod ng Diyos, isang bayani sa pananampalataya. Nagkaroon ako ng pagkakataong personal na makasama si Oral. Pakiramdam ko, pagkasama ko siya, ramdam ko ang presensya ni Jesus. Panauwin niya ako. Ito ang isang taong dapat ay patay na sa tuberculosis. Ngunit siya ay bumangon sa karamdaman at milyong tawang gumaling dahil siya ay naghari sa buhay. Gumaling siya sa TB at nagsimulang mamahala sa buhay. May sasabihin pa akong isang taong gumaling. Siya ay mabuti kong kaibigang si Jimmy. Si Jimmy ay isang pastor. Mamamatay na dapat siya pero nakadalo siya sa isang gawain ni Oral Roberts. Nabuhay siya at ngayon nagpapastor siya sa isang simbahan na bumabago ng mga buhay. Nakita niyo ang nangyari nang pinasok ni Oral ang pamamahala sa bahaging iyon ng buhay niya?
Hindi ito maihambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Lagi nating iniuugnay ang luwalhating iyon sa langit. Ang luwalhating iyon ay nilakaran ni Oral Roberts sa buhay na ito. Dahil doon, milyong tao ang gumaling dahil sa kanyang pananaig sa telepse sa larangang iyon. Maraming tao ang napaglingkuran ng bayanan ko si Shirley, ina ng asawa ko, dahil nanalo siya sa labang iyon. Siya ay babaeng matibay ang pananampalataya. Kung kailangan nyo ng panalangin, puntahan nyo siya. Masidi at makapangyari ng kanyang panalangin dahil siya ay babaeng may matibay na pananampalataya. Nais kong iwan to. Sabi ng Diyos, meron akong gawain para sa iyo sa buhay na ito at ito ay para lumakas ka. Ito ang pag-uusapan natin sa susunod. Magkita tayong muli. Sa sesyong ito, sinong nasa likod ng gulo? Mababatid ninyo ang katotohanan sa tungkol sa pinagmumulan ng karamdaman at kakapusan. Ihahayag niya ang puso ng Diyos sa ating pagharap sa paghihirap.